Nitong taon lang, noong July 2024, isang dalaga mula sa syudad ng Bacolod ang bigla na lang naglaho. Halos 2 linggo itong hindi nakauwi sa kanilang tahanan at walang tigil rin siyang hinanap ng kanyang ina. Pagkaraan ng 2 linggo, natagpuan din nila ito sa wakas. Pero sa kasamaang palad, ito ay halos butot balat na. Magandang araw at welcome mga kakuntuhan. Sa mga taong mahilig sa mga true stories, true crime at kakaibang kwento, please subscribe and i-turn on ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga video. Simulan na natin ang kwento. Para sa kasong ito, dumako naman tayo pabalik sa isang syudad sa probinsya ng Negros Occidental, ang Bacolod City o mas kilala din bilang City of Smiles. Ito ay binubuo sa kasalukuyan ng 61 na barangay at may populasyon din ng mga nasa 649,000 katao base sa census noong nakaraang taon. Nakatira sa syudad na ito ang dalagang nagngangalang Pearl Joy Galve na 15 taong gulang. Isinilang siya noong taong 2009 at panganay ito sa kanilang magkakapatid. Sa kasamaang palad nga lang, hindi nagtagal ang pagsasama ng kanyang mga magulang kung saan nagpa siyang maghiwalay ang mga ito pagkaraan lang ng maikling panahon pagkapanganak ng bunso niyang kapatid. Kalaunan, ang kanyang inang si Jennifer Galve ay muling nakatagpo ng bagong pag-ibig sa isang lalaking nagngangalang Rene John Nasis. Di tumagal, nagdesisyon ang dalawa na magsama sa iisang bubong at iyon na rin ang tumayong ama ng 2 bata. Naging maayos naman ang lahat sa buhay ng pamilya kahit papano kung saan natutustusan naman ng dalawa ang pangangailangan ng mga bata lalo na pagdating sa pag-aaral. Nag-aaral si Pearl Joy sa Sumag National High School at inilalarawan nila ito bilang isang mabait, matalino at masipag na bata. Marami din itong mga kaibigan at may mataas na pangarap sa buhay. Yun nga lang, noong August 14, 2024, araw ng Miyerkules, ito ay natagpuan na wala ng buhay sa isang tubuhan sa La Carlota City. Ang kanyang katawan ay naaagnas na at halos ito'y butot balat na rin. Paghihinala pa ng mga pulisya, maaari ito ay pinagsamantalahan bago pinatay. Kinumpirma din ng kanyang ina ang pagkakakilanlan ng bangkay base sa suot nitong damit. Ang pinakamahalagang tanong lang ngayon, ano ang totoong nangyari kay Pearl Joy at sino ang gumawa nito sa kanya? Ang mga sumusunod ay ayon sa mga salaysay ng pamilya ni Pearl Joy at iilang saksi na pinagdugtong-dugtong ko upang mas maunawaan natin ang timeline ng mga pangyayari. Ayon sa kanyang ina, July 29, 2024 ang huling araw na nakita nila ang dalaga. Nang araw na iyon, kagaya ng isang normal na Lunes, maaga itong naghanda para sa pagpasok niya sa paaralan at kasabay ng kanyang bunsong kapatid, hinatid pa di umano ito sa eskwelahan ng kanilang stepfather. Ayon naman sa salaysay ng guro ni Pearl Joy, noong umaga ng July 29, lumapit sa kanya ang dalaga upang magreklamo na masakit ang kanyang tiyan, kaya nagpaalam di umano ito kung pwede ba siyang mauna ng umuwi. Pinahintulutan naman daw niya ito at pagkatapos nun, agad na itong lumabas sa kanilang classroom. Noong umaga ng parehong araw, nakatanggap naman ng text message ang kanyang ina mula sa dalaga at humihingi ito ng cellphone load na ibinigay din naman niya. Kasunod din nun, nagsabi daw ito kay Jennifer na mama, samahan mo ako mamayang tanghali kasi magkakamotor na ako mamaya. Di daw kasi sumama ang kanyang pinsan. Pinapaniwalaan ni Jennifer na nung araw na ito ay nawala, parang may hinihintay daw siyang tao. Lingid nga lang sa kanyang kaalaman, iyon na pala ang huling mensahe na makukuha niya mula sa kanyang anak. Bandang tanghali, nakita naman di umano ito ng kanyang stepfather at lumapit ito sa kanya banda sa entrance ng paaralan upang ibigay ang 50 pesos na perang hinihingi nito. Sumapit ang hapon hanggang gumabi na, nagsimula namang magtaka si Jennifer kasi hindi pa rin umuwi si Pearl Joy. Sinubukan niya daw ito i-text at tawagan, subalit wala siyang natanggap na reply at hindi rin ito sinasagot ang kanyang telepono. Kaya bagaman nakakaramdam ng pag-aalala, ang inisip na lamang ni Jennifer, baka nakitulong lang daw ito sa kanyang mga kaibigan o di naman kaya ay nasa isang kamag-anak. Dumating ang sumunod na araw, hindi pa rin nakakauwi si Pearl Joy sa kanilang bahay at wala rin siya natanggap na kahit anong update mula sa kanya. Samantala, ayon naman sa isang saksi, noong July 30 di umano, mga bandang 4:00 ng madaling araw, nakita ito sa isang kalye sa barangay Sumag kasama ng isang lalaking may maraming tattoo sa kanyang braso at leeg. Paliwanag pa niya sa pulisya,
Bumili daw ang dalawa ng noodle sa kanya kaya niya ito natatandaan. 3 araw pa ang lilipas noong August 2, 2024. Isang saksi naman ang nagsabi na namataan niya ang dalaga sa loob ng isang grocery store sa Sumag. Nang panahon namang iyon, napuno na ng pag-aalala ang kanyang ina sa kanyang kalagayan dahil kinukutuban na rin siya na baka may masamang nangyari na rito. Pinagtanungan na rin nila ang lahat ng kanyang mga kaibigan pero sa kasamaang palad, wala ni isa sa kanila ang may alam kung saan talaga ito o kung saan man ito pupunta. August 3, 2024, isang karenderya vendor naman ang nakakita kay Pearl Joy nang kumain ito ng tanghalian sa La Carlota City. Ang syudad ng La Carlota ay may layo na mga nasa 38.1 kilometers mula sa Barangay Sumag at tumatagal ng mga halos 1 oras ang biyahe papunta doon. So far, iyon na rin ang huling beses na may nakakitang buhay sa dalaga. Pagkaraan ng 2 linggo noong August 14, 2024, doon na ito natagpuan ng isang magsasaka sa loob ng tubuhan sa may Hacienda San Roque, Barangay Cubay, La Carlota City. Ayon sa result ng autopsiya sa bangkay ng biktima, nagtamo ito ng multiple injuries sa leeg, dibdib, tiyan, bewang, braso at paa na nagpapahiwatig na ito ay binugbog. Natukoy din nila na ang pinakadahilan ng kanyang pagkamatay ay ang pagsakal. Ayon naman kay Lieutenant Colonel Lymel John Pasquin na siyang hepe ng La Carlota City Police Station, hindi pa kumpirmado kung ito ba ay ginahasa pero may malaking posibilidad daw na ito ay pinagsamantalahan. Pagkadiskubre ng krimen, agad namang nagsagawa ng masusipang investigasyon ang pulisya kung saan marami pa silang nalamang mahahalagang detalye tungkol sa buhay ni Pearl Joy. Nang in-interview nila ang mga kaibigan nito, sinabi nila sa pulisya na palagi daw binabanggit ni Pearl Joy sa kanila na minomolestya siya ng kanyang stepfather. Ang isang nakakataas kilay lang, alam iyon ng kanyang ina. 12 taong gulang lang siya noon o 12 years old nang nangyari ang pinakaunang insidente. Pagkatapos noon, madalas na daw itong tulala at balisa. Yun nga lang, hindi niya naman sinasabi sa kanila kung ano ang kanyang problema. Kalaunan, nagpasya na rin itong isumbong sa kanyang ina ang ginawa ng kanyang stepfather, pero sa halip na kasuhan ito at pagalitan, pinatawad lang di umano ito ni Jennifer at pinaalalahanan si Rene na wag na iyong uulitin. Nakasugid mo na asa ko ng bata ko mo. Ginabalan ko ng partner ko nga nahimo mo na sa bata ko. Ambal na siya nga sang gamay na siya muna nang ginahalukan na siya kung isang si father niya. Nalantaw ko na ang bata na daw gatulan na. Nga ginapamangkot, anong problema mo? Kaya nga hindi, ang gid masugid nga daw gid ko sa iya nga may problema gid siya. Bukod pa doon, ibinahagi din ng kababata ng biktima na kwento daw ni Pearl Joy sa kanya na minsan sa tuwing natutulog siya, bigla-bigla na lang daw itong nakakaramdam na parang may nanghihipo sa mga pribadong parte ng kanyang katawan at minsan, tinatanggal din daw ang strap ng kanyang bra. Mula daw nang nalaman nila ito, palagi na daw nilang napapansin na parang maraming laslas sa kamay ni Pearl Joy at naniniwala daw silang nag-iisip itong wakasan ang sarili niyang buhay. Ang alegasyong ito ay kinumpirma din mismo kalaunan ng kanyang stepfather na si Rene sa mga otoridad at inako niya na totoong menolestya niya ang dalaga nung ito ay 12 years old pa lamang. Sa iilang interview din sa ina ni Pearl Joy, nakakapagtaka lang minsan na parang masyado nitong dinidepensahan ang kanyang kinakasama kumpara sa kanyang anak. Sa alegasyon nga kaagi mo na pa-record si Rene John nga nagausal sang illegal nga droga. Why ko na siya na pa-record. Proof gagamit man. Why na siya gagamit kay why na siya bisyo kay ang pag-ano ko na siya why sa gainom, why sa panigarilyo kag wala na siya why sa bisyo. Ma'am, please ko aning chance, ma'am, nga ipaathag ang kaugalingon mga daw ginadepensahan mong imo kuno ma'am nga live-in party. Wala ko na sa nga dinapinsahan ang akon man lang niya nga ginaano nga mapapakita lang sa kag hatag masasang iya nga side kung ano man kag dapat pamatian taman sa. Di ina ni susubong mama. Amo pa na ang ginaano ko kundi insa kay gusto ko man sa gani nga makita kay kag ginaano ko man sa ginaayo ko man sa nga mapuli man siya. Dahil sa impormasyong iyon, naging pangunahing suspect na ng mga otoridad ang stepfather ng biktima na si Rene John Nasis. Ang isang bagay pa na nagpalakas ng suspisyon nila sa suspect ay dahil pagkatapos pandiskubre ang krimen at ang bangkay ng biktima, bigla na lang din itong nawala at nahirapan din silang hagilapin ito.
Maging si Jennifer ay wala rin daw alam kung saan ang kanyang kinakasama. Samantala, pagkalipas naman ng 4 na araw, mula na nadiskubre ang bangkay ni Pearljoy, agad nila itong ibinurol at hinatid ng kanyang pamilya sa kanyang huling hantungan noong August 19, 2024. Ang kanyang libing ay dinaluhan ng iilang daang katao, kabilang ng kanyang mga pamilya at kaibigan. Nang buong oras na iyon, napuno ang simbahan ng pigati at kalungkutan, lalo na ang kanyang ina at kapatid na walang tigil sa kakaiyak. Hiniling din nila na makamit ni Pearljoy kaagad ang hustisyang nararapat para sa kanya. Ang tanging tao lang na hindi dumalo sa burol ay ang kanyang stepfather. Kalaunan, pagkatapos ng libing ng biktima at pagkaraan ng 2 linggong pagtatago, lumabas din sa wakas ang stepfather nito na si Rene upang harapin ang mga akusasyon laban sa kanya. Paliwanag naman nito, hindi naman daw siya tumangkang tumakas. Kaya lang daw siya nawala ng 2 linggo ay dahil may personal silang problema ng ina ni Pearljoy, kaya nagpahinga lang daw siya saglit sa Iloilo. Dagdag pa niya, totoong minolestya niya ang dalaga, 3 taon lang ang nakakaraan, pero mariin niyang pinanindigan na wala daw siyang kinalaman sa pagkamatay nito. Wala din daw siyang masamang intensyon kay Jennifer at sa 2 mga anak nito dahil mahal niya sila. Samantala sa isang interview naman, dinipensahan din ito ng ina ng biktima, nagsasabing isang mabuting tao naman daw si Rene na para sa akin ay sobrang questionable. Paano naman naging mabuti ang isang lalaking alam mong may ginawang masama sa sarili mong anak? Dahil ang kasong ito ay ongoing pa rin hanggang ngayon, hindi pa nagbigay ng opisyal na salaysay ang mga pulisya kung kumpirmado na nga ba na ang stepfather talaga nito ang may kagagawa ng krimen. Subalit nananatili pa rin itong pangunahing suspect sa kaso. Ang sunod na hakbang lang daw nila sa ngayon ay pag-aralan ang mga CCTV sa area pati na rin ang phone records ng biktima upang matrace ang mga ginawa nito sa kanyang mga huling araw at upang malaman din kung sino talaga ang kanyang kasama. Wala akong tiyak na masasabing konklusyon para sa kasong ito dahil hindi pa naman tumatakbo ang paglilitis at wala pa din sinasampang kaso sa suspect. Gayunpaman, ang iilang tanong lang sa aking isipan ay kung totoong walang kasalanan ang kanyang stepfather, bakit agad itong nagtago pagkadiskubre ng bangkay ni Pearljoy? Pangalawa, bakit hindi nila ito sinampahan ng kaso para sa pangmomolestya niya sa dalaga kung inamin niya naman na totoo ang aligasyong iyon? Ang pinakahuling update lang sa kaso, nag-file na di umano ng temporary restraining order ang ina ni Pearljoy laban kay Rene Nasis dahil nakakatanggap daw siya ng mga pagbabanta mula rito. Subalit itinanggi naman ni Rene ang akusasyong iyon, nagsasabi na kailanman hindi daw niya tinakot o pinagbantaan si Jennifer. Kung may gusto man daw siyang patayin, ito ay ang lalaki lang daw ni Jennifer at wala nang iba pa dahil inamin daw nito sa kanya na may kinakausap pa siyang ibang lalaki. Ang tanging bagay lang na nalulungkot ako para sa kasong ito ay ang dinanas na buhay ni Pearljoy. Kasi malamang, pakiramdam nito trinaidor na siya ng mga taong iniisip niyang pinakamapagkakatiwalaan niya. Humingi naman siya ng tulong ng maraming beses sa mga taong nakapaligid sa kanya, lalo na sa kanyang ina. Pero nakakalungkot lang na wala pa rin naman itong ginawa. Mas pinili pa rin niyang panatilihin sa kanilang buhay si Rene. Kung hindi man siya nabigyan ng hustisya sa nangyari sa kanya dati, sana naman sa pagkakataong ito, magbago na ang mga bagay. Dahil kung sino mang demonyo ang gumawa nito sa kanya, karapat-dapat lang siyang mabulok sa bilangguan. At hanggang dito na lang ang kwento natin para sa araw na to. Anong masasabi ninyo sa kaso? Kung nagustuhan nyo ang video na ito, maaari nyo mong i-check ang ating channel para sa iba pang mga kwento. Muli, salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod, mga kakantuhan.